Balitaan na nga nila Lynette at nila Giselle na ito nga si Annalyn at itong si Justine buhay dahil mayroong tumawag sa isang Coast Guard kung saan ang kanilang kasamahan ay natagpuan nila ang mga bata na nagngangalang Justine at Annalyn, kung kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Subalit mapipigil din ang kanilang kasiyahan dahil nagbabadya na naman ang kapahamakan sapagkat sa isla din na iyon ay naroon din sina Moira. Kaya't sinabi nitong si Giselle at itong si Lynette kung bakit tela ang bagal-bagal ng mga Coast Guard at hindi agad ito umalis. Paano umano kung may nangyayari ng hindi maganda sa kanilang mga anak. Nagmamadali na sila. Ngunit sinabi ni Dr. Ray na wag na siyang mag-alala dahil ginagawa naman ng Coast Guard ang lahat ng kanilang makakaya. Maya-maya pa nga ay naisipan na ngang sumama ni Lynette sa naturang pupuntahan na isla. Nais niyang sagipin ang kanyang anak. Gusto din sanang sumama nitong si Giselle, ngunit pinigilan siya nitong si Lynette at sinabing huwag na siyang sumama, baka mapahamak pa siya. Ito nga si Tiang Susan sa sobrang excited ay agad ibinalita na nakita na ang kanyang apong si Annalyn at itong si Justine. Isang good news, subalit may kasama itong bad news dahil sa isla din na iyon ay naroon din si Moira, kung kaya't gulat na gulat sila. Paano na lang ang kaligtasan ng dalawa? Gayong itong si Moira ay hindi sila titigilan. At wala nga silang ibang naiisip na gawin, kundi sa pagkakataong yun ay humingi na lang ng tulong sa Diyos at ipagdasal na lamang ang kalagayan ni Annalyn at nitong si Lynette. Wala silang kamalay-malay na habang paalis na nga ang mga Coast Guard ay agad na sumama nga itong sina Doc Lyndon, Doc Ray at ito nga sina Regan at Harry. Kabilang banda, narinig ni Moira na tela may ibang tao sa naturang isla, kung kaya't agad niyang ipinahanap kay Dax kung sino ang mga iyon. At agad nilang nakita na naroon din pala itong si Annalyn at itong si Justine. Binili ni Moira na hindi pwedeng may makakita sa kanya dahil mapopornada na naman ang kanyang mga plano, sapagkat iniisip nito na walang nakakaalam na ay pa siya, sapagkat ang akala ng lahat ay patay na nga siya. Dahil yun din ang sinabi nitong si Doc Carlos. Ngunit tabigo pala si Doc Carlos sa kanyang ninanais na mapatay na nga itong si Moira dahil agad naman siyang naligtas nitong si Dax, kung kaya't hindi maaari na may ibang may makakaalam na buhay pa siya. Kaya naman itong si Dax ay agad na pinuntahan sina Annalyn at itong si Justine. Nagsisitakbuhan ng mga ito, maging ang mga bangkero na siyang nagligtas sa kanila ay nasawi na rin sapagkat pinagbabaril nga nitong si Dax. Sinabi nito na kung sa akala ba nila ay makakalabas pa sila ng isla ng buhay ay hindi na, sapagkat ibinili ni Moira na kailangan walang makakaalam na siya ay buhay pa. Subalit pipilitin ni Justine at nitong si Annalyn na makatakas mula sa mga kamay ni Moira at ni Dax. Ngunit sadyang mahihirapan sila dahil sa lakas nitong si Dax, at nagkaroon pa ng aberya dahil ito nga si Justine ay natusok ang mga paa sa isang kawayan na nakaharang, kung kaya't binalikan pa ito ni Annalyn na siyang naging dahilan kung bakit naabutan sila ni Dax. Nagsisigaw itong si Justine at sinabi na iwanan na lang siya at hayaan na lamang. Sinabi ni Justine na hindi pwede na silang dalawa nga ang mawalan ng buhay. Kailangan merong isa sa kanila ang maligtas nang sa ganun ay makaabot sa lahat na si Moira ay buhay pa at hindi pa rin sila ligtas. At kailangan managot si Moira sa batas. Kailangan malalaman ng mga pulis ang ginawa ni Moira at tuluyan na nga itong makulong. Tumakbo nga itong si Annalyn ng mabilis, samantalang itong si Justine ay naiwan dahil nahirapan siya sa pagtatakbo dahil may sugat ang kanyang mga paa at hinaharangan pa siya nitong si Dax. Natumba siya dahil pinagsasampal siya nitong si Dax dahil itong si Justine ay pilit na lumalaban sa kanya, hanggang sa si Justine ay makahanap ng isang kahoy na tela matulis, kung kaya tinusok niya ito sa dibdib.